Karamihan ng mga negosyo ay nagsimula sa maliit pero dahil sa tiyaga at tamang diskarte, unti-unti nilang napalago ito. Hindi mo kailangan ng milyon para makapagsimula. Kung meron kang kahit 20,000 pesos, may ilang praktikal na business ideas na pwede mong subukan. Ang mahalaga lang ay piliin mo ang negosyong swak sa iyong interes, kakayahan at lokasyon. Sa videong ito ay i-share ko sa inyo ang 8 negosyo ideas na pwede mong i-explore o subukan kung may 20,000 kang puhunan. Welcome and welcome back to Filipino Success. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Kung makakatulong sa iyo ang video na to, please like and share para mas marami pa tayong matulungan. Now kung ready ka na, let's get started. Una ay ang sari-sari store. Isa ito sa pinaka-common na negosyo dito sa Pilipinas. At hindi lang dahil madali itong simulan, kundi dahil araw-araw ang kita nito. Sa puhunan na 20,000 pesos, pwede ka na magtayo ng maliit na tindahan sa harap ng bahay o kahit sa isang sulok ng bakuran. Pwede mong simulan sa mga fast-moving items tulad ng noodles, kape, delata, soft drinks, at basic toiletries. Dito importante ang inventory management at huwag basta-basta magpapautang sa mga kamag-anak man o mga kaibigan. Kung maayos ang pagtatrack mo ng mga kinikita mo, lalaki rin ang tindahan mo kalaunan. Maging stricto sa pag-handle ng kinikita at kung maaari ay i-minimize ang pagpapautang. Pangalawa ay ang repacking ng candies at condiments. Maraming gumagawa nito at patok na patok ito lalo na sa palengke, eskwelahan o mga kapitbahay. Bibili ka ng mga candies, suka, toyo, mantika, asukal o asin sa wholesale tapos ire-repack mo sa mga maliliit na supot at saka ibebenta sa mas mataas na price per gram. Mura lang ang puhunan para sa packaging materials at hindi kailangan ng malaking espasyo. Bukod sa simple ang proseso, mabilis pa ang balik ng puhunan kung maraming umuulit na customer. Maaari mo din itong ipaglako sa mga tindahan na ayaw ng trabaho ng pagre-repack. Naalala ko nung elementary at high school, isa ito sa pinagkakakitaan ko. Bumibili ako ng mga coated peanuts at nire-repack ko ito. Pangatlo, pagluluto at pagbibenta ng pagkain. Kung may hilig ka sa kusina, swak sa'yo ito. Pwede kang magluto ng almusal o merienda gaya ng lugaw, pansit, toron, banana Q o kahit rice meals at ibenta ito sa mga tricycle drivers, office workers o mga kapitbahay. Ang mahalaga dito ay malinis ang pagkakaluto at consistent ang lasa. Kung kumikita ka na, pwede mo nang dagdagan ng drinks o dessert para mas kumpleto ang products mo. Word of mouth pa lang, pwede nang dumami ang mga regular customers mo sa buong barangay. Sustainable to basta consistent ka lang. Pang-apat, gumawa ng homemade products, peanut butter, cocoa jam, at iba pa. Kung may recipe ka ng masarap na palaman gaya ng peanut butter, cocoa jam, garlic spread, o chili oil, malaking potential ito. Sa halagang 20,000 pesos, makakabili ka na ng basic ingredients, packaging, at simple labeling. Sa una, pwede mo itong ibenta sa mga kaibigan, katrabaho, o sa online. Kung masarap talaga ang produkto mo, madali kang makakakuha ng suki. Pwede mo rin itong gawing gift set sa mga okasyon gaya ng Pasko o birthdays. I-market ang produkto mo sa mga may tindahan sa palengke o makipag-collaborate sa mga may maliliit na grocery stores o sari-sari stores. Tandaan, umuulit ang mga customers kapag tapat at consistent ka. Panglima ay ang RTW o ukay-ukay. Pwede kang bumili ng mga ready-to-wear clothes o ukay bundles. Tapos ibenta online gamit ang Facebook, TikTok o Shopee. Ang puhunan ay pwedeng gamitin sa pagbili ng isang sako ng ukay, paglalaba at pag-aayos at simple photoshoot. Kung magaling ka magbenta o mag-live selling, mabilis ang balik ng pera dito. Pumili ng niche o style na babagay sa audience mo. Halimbawa, Korean style, pang-office o pang-bata. Mag-research ka kung ano ang mabenta at kumuha ng idea sa mga gumagawa na nito. Sipag sa pagla-live selling ang puhunan dito. Marami akong kakilala ng mga silent millionaires dahil sa ganitong negosyo na nagsimula lamang sa maliit na puhunan. Pang-anim, ang mini printing business. Pwede kang magsimula ng simple printing services gaya ng stickers, labels, calling cards, o custom tumblers. Kailangan mo lang ng printer, sticker paper, at basic design skills. Marami ng free apps na pwede mong gamitin gaya ng Canva. Patok ito sa mga small business owners na naghahanap ng affordable printing services. Gamitin mo din ang connection mo para makakuha ng malalaking clients. Halimbawa sa mga elections, reunions, sports festival, o kahit sa mga schools. Mahalaga ang connection dito dahil mas maraming nakakakilala sa'yo, mas malaki ang posibilidad na mas maraming magtiwala sa'yo.
Pero tandaan, huwag sisirain ang tiwala dahil ang pinakamagandang marketing ng business ay ang word of mouth ng mga customers mo. Pang-pito, plantito o plantita business. Kung mahilig ka sa halaman, pwede kang magbenta ng potted plants, succulents o herbs. Ang 20,000 pesos ay sapat para sa initial stocks ng halaman, paso, lupa at basic tools. Maganda ito kung may espasyo ka sa bahay. Pwede mong ibenta sa online groups, garden bazaars, mga kapitbahay at maging sa live selling. May kakilala akong ang main income stream niya ay ang pagpupunla ng mga gulay. May talong, okra, kalabasa at kung ano-ano pa. May mga mahihilig magtanim ng gulay na ayaw nang magpunla kaya sa halip bibili na lamang sila ng buhay na. Hindi totoo yung sinasabi nila na green-handed lang ang nakakapagpabuhay ng mga halaman. Aralin mo lang ito at siguradong kikita ka. At pangwalo, homemade detergents or dishwashing liquids. Mura lang ang puhunan sa paggawa ng dishwashing liquid at sabon, lalo kung bibili ka ng raw materials in bulk. Pag-aralan ang formula at gumawa ng test product. Pag sigurado ka na sa ginawa mong produkto, pwede ka nang magbenta sa mga kapitbahay o mga karinderya. Mataas ang kita dito at mabilis din ang balik ng puhunan dahil araw-araw ginagamit ang produktong ito. Kalaunan, pwede mo nang i-improve ang sarili mong branding at eventually gawin itong steady business. Sa halagang 20,000 pesos, maraming negosyong abot kaya at kayang simulan ng isang ordinaryong Pilipino. Hindi ito magic pera na yayaman ka kagad. Pero kung gagawin mo ito ng tama with discipline, patience, and consistent improvement, maaari kang makabuo ng matatag at kumikitang kabuhayan. Tandaan, maliit na hakbang lang ang kailangan para magsimula. Ang mahalaga ay hindi ka takot na subukan ito. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.